Pilipinas, third most corrupt country in Asia. Isang bagong ulat ang lumabas na nagpapakita na ang Pilipinas po ay pumangatlo sa mga pinakakorap na bansa sa buong Southeast Asia. Makikita po natin dito sa balita ang ulat patungkol sa estado ng ating bansa based sa Corruption Perceptions Index na nagbibigay po ng matinding alalahanin sa maraming Pilipino. Maraming tao ang nakakaramdam po ng bigat at takot para sa kanilang kinabukasan dahil sa mga isyu sa pamahalaan at ekonomiya. Normal lang po na mag-alala kapag nakikita natin ang ganitong mga problema sa ating lipunan dahil pakiramdam po natin ay maaapektuhan ang ating mga kabuhayan. Pero may magandang balita po mula sa Biblia na magbibigay ng malaking pag-asa at lakas ng loob sa bawat isa sa atin ngayon. Sa kasaysayan po ng mga tao sa Biblia, madalas po silang mabuhay sa ilalim ng mga pinuno na hindi tapat at walang takot sa Panginoon. Pero ang isang kamangha-manghang katotohanan na makikita po natin sa kasulatan ay ang pagpapala at proteksyon ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang kalinga ng langit, mga kapatid, ay hindi kailanman nakadepende sa sistema ng gobyerno ng isang tao. Kapag ang isang tao ay tapat at nagtitiwala sa Panginoon, ang kanyang sapat na supply at kalinga ay patuloy na dadaloy sa kanilang buhay kahit pa magkaroon ng matinding krisis sa paligid natin. Pinaalalahanan tayo, sila'y hindi mga papahiya sa panahon ng kasamaan at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Ipinapakita po sa talatang ito na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay may kakaibang proteksyon na hindi kayang pigilan ng korupsyon o ng mga maling pamamahala sa mundo. Ang panahon po ng kasamaan o kagutuman ay tumutukoy sa mga pagkakataon na parang walang sapat na oportunidad o mahirap ang buhay dahil sa kapaligiran. Ang supply po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nauubos at ang kanyang mga kamay ay laging nakabukas para ingatan ng bawat pamilyang umaasa sa Kanya. Hindi po tayo maaapektuhan ng kakulangan ng mundong ito dahil ang ating source ay ang mismong lumikha ng langit at ng lupa. Magpatuloy po tayo sa paggawa ng tama, maging tapat sa ating mga trabaho at panatilihin po natin ang Panginoon sa center ng ating mga tahanan. Ang kapangyarihan ng Diyos na magpala ay mas mataas at mas malakas kaysa sa kahit anong maling desisyon ng mga opisyal sa ating kapaligiran. Ang kanyang biyaya ang mag-aangat po sa atin upang maranasan natin ang breakthrough at tagumpay sa kabila ng anumang sitwasyon ng ating ekonomiya. Manatili po tayong tapat sa Panginoon dahil ang kanyang mga mata ay nakatitig sa atin para sa ating kabutihan. Mga kapatid, ang buhay na hawak ng Diyos ay palaging ligtas at pinagpala kahit anong bagyo ang dumaan sa ating bansa. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.